Gusto mo? Hindi! Bitawan mo ako! Sumampa ka sa kama ko. Ikaw na ang akin. Ano? Gabriel? Pinapahiga mo ako sa kanya? Celia, kung magaling kang makisama kay Enrico, bibigyan niya ako ng 10 bilyon para iligtas ang Season Group. Kung mahal mo ako, para sa kinabukasan ko, isakripisyo mo ito. Pinapangako ko, pag bumangon ng season, tayo ay ikakasal. Okay? Okay. Pupunta ako. Huwag kang magsisi. Tingnan mo ko. Sabihin mo, sino ako? Enrico Mercado. Alalahanin mo, ikaw ay akin, hindi kay Gabriel. Gabriel, babayaran mo ang iyong desisyon. Ngayong araw. Dahan-dahan. Takot ako sa sakit. First time? Gabriel never touched you? Totoo nga, hindi mapagkakatiwalaan ng lalaki. Walang uwi. Alam ko na. Magagawa mo. Si Enrico. Celia, mahal kita. Ikakasal tayo. Good morning. Hindi ka pa nakontento? Kung ganoon, pwede mong hawakan. Exclusive right mo lang to. Akala ko umalis ka na. Umalis? Nandito ka. Saan ako pupunta? Ikaw ba ang mananagot? Siyempre. Walang problema. Ano to? Ano ibig mong sabihin? Gusto ko marinig si Gabriel. Tawagin kang tita. Gusto mo ring marinig? Gusto. Si Enrico Mercado ang may-ari ng Manila Elite Circle. Ngayon ay asawa ko. Madaling mawala. Babantayan ko muna. Para sa araw na to, hintay ko ng 10 taon para hindi siya makipag-divorce. Mas mabuting kunin ko na ang marriage contract para walang pag-asa. Gabriel Sison. Di ko man lang alam nung naging kayo ng aking kapatid. Love. Yes? Engagement ng kapatid. Bilang kapatid, dapat tumalo, di ba? Siyempre. Ikaw na bagong bayaw, dapat din dumalo, di ba? Tama. Umalis na tayo. Princess, I secure mong seatbelt. Bagay na bagay sila. Toto! Ang ganda nila. Perfect match. Maganda at gwapo. Para talaga sa isa't isa. Matagal lang magkaibigan ng Sison at Santos. Ngayon, mas naging malapit pa. Salamat po sa lahat.
Sa aking kapatid at bayaw, maligayang pagsasama. Magmahalan hanggang dulo. Sa inyong dalawa, maligayang pagsasama? Sino siya? Magmahalan hanggang dulo. Bakit siya nandito? Gabi, alisin mo siya. Ayoko maging kahiya-hiya ang aming engagement. Huwag kang mag-alala. Hindi niya gagawin. Celia, kamusta ang gabi? Walang problema. Totoo? So, Tito agreed to partner with Season? Yung 10 billion, kailan darating? Kailan mo gusto dumating? Mas mabilis, mas maganda. Celia, mahal kita. Ang engagement ay para lang sa pera. Huwag kang mag-alala. Ikakasal talaga kita. Gabriel, moral lang pala ang pag-ibig mo. Celia, wala akong choice. Kailangan ko ang investment ni Tito. Let's go check. At ang tulong ng Santos. Wait for me. When my business stabilizes, I will... Ano? Wala lang. Celia, ikaw. Gabi! Celia, ikaw! Maricel! Wala kang karapatan dito! Ay naku! Sino siya? Walang takot magulo sa Santos! Hindi ko kilala. Baka secret girlfriend ni Young Master Season. Ang galing ng asawa ko. Ang asawa ni Enrico Mercado ay dapat maging matapang at walang takot. May tatay mo sumusuporta. Sir, ma'am, kahapon. Sinabi ni Mr. Season. Na yun, kasalukuyang engaged sa kapatid ko. Mr. Season, ang galing mo talaga. Ano? Half sisters? Siya si Miss Santos! Grabe! Ano to? Ang papunta dito? Ang ate sumira sa engagement ng kapatid. Celia, gumawa ko nito para sa atin. Gabriel, ang mga pambobola mo ay nakakasuka. Maricel! Masaya ka bang sirain ng Santos? Ang nanay mo kabit, ang tatay ko may babae. Na yon, ninakaw mo pa ang fiancé ko. Walang duda, namana mo. Kung siya playboy, ikaw naman kabit. Ano to? May relasyon dati si Miss Santos at Mr. Season? Si Melissa parang ang nanay niya? Kabit din? Toto! Shut up! Walang may karapatan sabihin na kabit ang nanay ko. Maricel, hindi mo makontrol ang lalaki. Pareho tayong Santos. Bakit ako ang pinili niya? Hindi mo ba tignan ang sarili mo? Tiningnan ko. Nabulag ako. Ngayon, nakakakita na ako. Gusto kong tanungin ka. Ano ba ang nakita mo sa kanya? Ikaw, grabe kang gutom. Simula bata, kung anong akin, ninakaw mo lahat. Gusto mo ba ang gamit na? Gabi, isang buwan nang nakalipas, nung sinabi mo na mahal mo ako, sinabi mo na hiwalay na kayo, di ba? Celia, pakikinggan mo ako. Gabriel, huwag kang magpakita sa akin. Kung hindi, kung makita kita, sasaktan kita. Maricel, hindi lang ako humingi ng sorry. Gusto kong makita mo mismo ang engagement. Bitawan mo. Bitawan mo ako. 3. Celia! Nalunod ka ba? Sinampal mo ako, Maricel Santos. Malakas na nasampal ako. Chill ka lang. Umalis na! Ano yan? Tatay! Nanay! Hindi niyo ako sinampal! Ngunit si ate, sinampal niya ako sa harap ng lahat! Walang galang! Maricel Santos, kailan ka naging amo ng bahay na to? Walang kwenta. Hindi mo man lang linisan ang mesa. Ano pa kayang magagawa mo? Pasensya na po, Tita Jenny. Umiyak ka lang. Umiyak ka lang. Mapahamak ka. Linisin mo yan.
Hindi ko alam kung siya ang amo sa Santos. Sa merkado, siya ang masusunod. Tito, mahal na pamangkin, ang regalo mo kagabi, bagay na bagay. Bilang si Enrico Mercado, ano pang babae ang hindi niya nakita? Bakit siya sobrang kontento kay Maricel? Masaya ako na nagustuhan niyo. Masakit ba ang kamay? Hahaplusin kita. Mr. Mercado, siyang sumuntok sa akin! Tinanong mo pa kung masakit sa kanya? Cecilia, napakabata, pinilit mo manuntok siya. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Ako, masakit. Masakit na masakit. Sa susunod, hindi mo na kailangan gumawa ng sarili. Tatay! Isipin ang lahat. Huwag maging makasarili. Mr. Mercado, di namin alam na pupunta kayo. Pasensya na po. Halika. Maupo po. Maupo po dito. Nandito ako para bumati. Bagong kasal. Sana magtagal. Opo. Halika. Sumunod po kayo. Mr. Santos, di ko akalain na marunong kang magsalita ng mahina. Cecilia ay mahina. Hindi ko kayang pagalitan. Mr. Santos, ingatan ang boses. Opo. Tama po kayo. Mr. Mercado, pwede po bang itanong, ano po ang relasyon ninyo kay Celia? Hindi mo ba nakikita? Si Maricel na puta. Sobrang mahal si Gabriel. Hindi maaring mapaasama kay Enrico. Pwede lang girlfriend. Hindi maaring magiging Mrs. Mercado. Sa bagay na ito, tanungin mo si Gabriel. Kausap ko si Mr. Mercado. Hindi ikaw. Then ask Mr. Mercado if my words count. Siyempre. Maricel Santos. Ang boss ko. Umalis na tayo. Hindi ako welcome dito. Di ako komportable. Okay. Sabi mo, sundin ko. Umalis na tayo. Anong sabi niya? Paano siya nakalapit kay Mr. Mercado? Gabby, sumagot ka naman. One night stand. Ano to? Celia, ano tayo? Asawa? Bakit kanina di mo sinabi yan? May makakakita. Di makita. Kami ngayon ay legal na mag-asawa. May makakakita. Celia, perfect chance to go public. Why didn't you admit we're married? Takot si Gabriel masaktan? Takot di ka makabalik sa kanya? Pinilit ka sa pagpapakasal? Hindi. Parang niligtas ko ang buong kalawakan para makasama ka. Akala ko ayaw mong ipaalam. Wala na. Una na lang. Baliktarin na lang. Gusto. Gustong gusto. Totu? Totoo. Si Enrico ay gusto ako. Ngunit kagabi lang kami unang nagkita ng maayos. Nakita na ba namin dati pero di ko maalala. Baka gusto niya ang pagpaluho kay Melissa at ang pagiging matapang ko. Gusto ko lang hintayin nating maging matatag bago ipaalam. Walang kinalaman si Gabriel. Sa puso ko, para na siyang patay, walang pinagkaiba. Wala akong pakialam sa iniisip niya. Celia, sabihin mo lang, maniniwala ako. May petsa na ba ang launch? Meron na, Director Santos. Naayos ko na po lahat ng marketing plans at na-email na po. Director Santos, okay lang po ba kayo? Parang hindi ako okay. Parang masyadong okay, kaya parang kakaiba. Alam naman ng lahat na si Mr. Season ang jowa mo. Sa engagement,
Ang fiancé ay si Melissa. Kunin niya lang. Siya lang naman. Marami namang lalaki. Pinapayagan niya? Si Director Santos nag-rehab? Kung ako, sasabugin ko ang engagement. Walang makakatakas. Prince of Manila Enrico Mercado got married. Ano? Totoo ba? Trending #1. Tingnan ko. Grabe! Posible ba yan? Ang galing naman! Hon, tingnan mo ang feed ko. Hindi arranged. Hindi pinilit. Voluntary. Tingnan mo lang cover. Gusto mo pa buwang? Daydreaming. Ganito pala ang kanyang follow trend. Siya lang ang masaya. Walang pakialam sa iba. Hello? Celia, baba ka. Nasa usual spot. Bakit ka nag-uutos? Akala mo ba ako pa rin ang sunod-sunuran sa'yo? Celia, huwag ka na magalit. Gabriel, walang tayo na. Ang ex na okay. Parang patay na. Huwag kang magpakita. Kinasal si Enrico Mercado. So what? Celia, Kabig ka lang. Huwag ka na magalit. Umuwi ka na. Babalik sa iyo? Mas may kapangyarihan ta kay Enrico? Na naging kabit ni Enrico. Salamat sa iyo. Maricel, huwag kang sumobra. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makukuha ang koneksyon na ito. Sa huli, kailangan kitang pasalamatan. Oh, right. Nakalimutan ko sabihin. Happy engagement. Mabuhay kayo at magkaanak. Isang panganganak, 8 ang anak. Maricel! Bakit nangyari ito? Inaasahan ko na malulungkot si Celia. Ngunit dapat niya maintindihan ako. Dapat bumalik siya sa akin. Hihintayin ko siyang bumalik. Tapos, pakakasalan ko siya. Bakit hindi niya kaya maghintay? Maintindihan ako? Dati, madaling pakalmahin siya. Mr. Mercado, umalis na si Gabriel. Hindi sila nagkita ni Celia. Got it. Pumasok. Mr. Mercado, ang kontrata ng pautaw ng Season Group natapos na. Kailangan na po ba pirmahan? Pirmahan. ₱1 para kay Celia. Sobrang sulit ang negosyong ito. Mr. Mercado, bakit inyo pinapansin ang problema ng Season? Kapag naibigay na ang pondo, babangon ng Season Group. Hindi mamamatay, pero hindi rin mabubuhay. Patay na buhay lang. Ang ibig ninyo, Sabihin sa lahat. Kung mapipagnegosyo sa Season, lahat ng kontrata, itigil. Bantayan mo. Alam mo ang gusto kong mangyari. Opo. Hindi dapat tuloy ang bumagsak o lumago ang Season. Baka may lakas si Gabriel at agawin si Celia. Walang bago. Masyadong luma at puro klitse. Ang pangunahing pabango. Ang target market nito ay ang kabataan. Kaya sana, mag-focus tayo sa packaging. Piliin ang paborito ng kabataan. Salamat sa inyo. Gawin natin ulit. Gawa ulit ang marketing plan. Sana, sa dating plano, mas mapaganda pa. Ganito na lang. Treat ko kayo ng kape. Bianca, Ano yan? Sabi ni Yvonne, gagawin na lang bukas ng hapon ng shoot. Bakit kailangan baguhin? May dahilan ba? Sabi lang, hindi maganda ang pakiramdam. Ako na ang kausapin siya. Magandang araw. Ang tinatawagan ay hindi maabot. Mangyaring tawag muli. Ano ngayon? Director Santos.
Huwag mag-alala. Ako na bahala. Magpatuloy kayo. Enrico. Ikaw? Tinatawag mo ako? Mahal, kilala mo si Yvonne Villanueva? O kaya may kilala kang makakausap sa kanya? Hindi kilala. Sige. Asawa ni Enrico Mercado. Gusto lang makausap. Madali lang yan. Bigay mo sa akin. Password, birthday mo. Open contacts. Hanapin si Daniel. Tapos, wish. Wish? Wishing? Yeah. You don't know how to wish? Mr. Mercado. Kailangan ko si Yvonne sa set bukas, on time. Si Yvonne Villanueva po ba? Okay, ako na po bahala. May iba pa po ba kailangan? Wala na, salamat. Salamat, honey. Ganda. Salamat, honey. Silipuno. Hello? Ano yan? Biglang sumunod si Yvonne, sasabihin bukas on time, sa set ng shoot. Sabi mo, may sakit ba siya? Daniel, mabilis siyang natapos? Baka takot siya magbayad ng danyos. Ano man ang dahilan, basta sumunod siya sa shoot, sapat na para sa akin. Naisip ko na, kung bukas si Yvonne magpapakita ng gulo, bibili ako ng bashers. Subukan natin kung uwa ko ang mas malakas. Ngunit, malinaw na ikaw ang target niya. Ako? Si Yvonne at Melissa, magkasundo sila. Hindi mo alam? Wala akong pakialam kay Melissa. Ingat ka bukas. Huwag mo hayaan si Yvonne. Di pa natin alam kung sino ang mananalo. Celia, whatever you do, I support you. Even if you turn Santos and Season upside down, I've got your back. Okay. Ilipat niya ito dito. Asikasuhin ang set. Ma-makeup? Kunin ang towel. Bilisan nyo! Bilisan! Ang makeup na to, ganito ba ilagay? Miss Santos, bakit po kayo dito? On time. Director Santos. Okay, handa na ang staff. Magumpisa na tayo. Naabutan ako, naiwan ng sapatos. May oras si Director Santos. Pwede mo bang kunin? Maraming tao dito. Pinapatawag mo. Si Miss Santos kumuha ng sapatos? Yung staff, walang ginagawa lang? Busy sila. Walang oras. Antayin mong matapos sila. Walang problema. Di lang alam kung kailan sila matatapos. Okay, ako nakukuha. Aling sapatos? Anong style? Isa lang ang nandiyon. Salamat, Director Santos. Itaas mo na. Director Santos, bilisan mo. Huwag kang manigas. Ano ba? Kinuha mo na nga. Di mo ba kayang isuot sa akin? Wala kang kamay? Pinunit? Pinapasuot lang ang sapatos? Galit na agad?
Ngayon lang may hiya? Non kabit ka, wala kang hiya? Kung hindi sinabi ni Melissa, di ko malalaman na ganyan ka, Director Santos. Sa harap, mukhang maganda, matagumpay na babae. Sa likod, Walang kwenta ang sinasabi mo! Hindi kabit si Miss Santos! totoo naman. Ang galing mo, Director Santos. Naakit mo si Mr. Mercado. Magaling kang mangakit. Kung may time, matuto kay Director Santos. Yvonne! Magkalat ka pa! Sisira ko bibig mo! Parang naiinggit ka. Gusto kitang ipakilala? Hindi ako katulad mo. Di mo i-shoot sa akin, di tayo makakapag-shoot. Maricel! May lakas kang itapon ako! Usapang personal, huwag dalhin sa trabaho. Pangalawa, ayokong tinuturo ako. Kung ayaw mong maging katulad ng makeup na to, ituloy mo lang. Nagsasabi lang ako ng totoo. May asawa na si Mr. Mercado. Di ko lang alam kung sino pero siguradong hindi ikaw ang babaeng di karapat-dapat. Shoot ba tayo? Wag na! Papuntahin mo boss mo! Di mo gusto? Terminate! Kayo ang man-terminate ayon sa kontrata, 3 beses ang bayad. Maricel, kneel down and beg me until I forgive you. Then what? Surprised to see me? Looks like I need to visit more often. So you'll get used to it. Did you miss me? Missed you. Yvonne, Yes, Mr. Mercado. What brings you here? finish what you said. Nothing. Just kidding. It was a joke. Ikaw ang nagtapon. Sa susunod, dagdagan mo. Patayin mo na. Para hindi magulo ang iba. Masakit sa mata. So, ikaw si Mr. Mercado. Nice to meet you. Kaibigan ni Miss Santos. Bianca Season. Alam ko, kahapon, kayo ni Celia nag-uusap sa telepono. Opo, kahapon nag-usap kami tungkol sa shoot. Pinaganda na, pero nangyari pa rin. Mr. Mercado, sabi mo, hindi naman si Miss Santos sa assistant ni Yvonne? Bakit siya magsusuot ng sapatos? Hindi ba ito pambubuli? Buti lang mabait si Miss Santos. Kung ako, sinalpukan ko na. Tama. Celia? Mabait lang talaga siya. Later, sisita ko siya. Mr. Mercado, hindi ko sinasabing ganoon. Ang kamay ni Celia pag nagluluto. Takot ako masunog siya. Masakit sa puso ko. Ang iba, akala mo, pang-alalay lang. Okay na. Linisan ko na. Alam mo ang code. Alam mo rin kung paano humiling. Daniel. Terminate Yvonne's contract with the company. Also, Yvonne is the one in breach. Make her pay the penalty. Also, ban Yvonne Villanueva. I don't want to see her in Manila. Ang pagpatawad ay pagsasakripisyo. Yvonne chose to be Melissa's blame. Don't blame me. Walang awa. Hindi! Mr. Mercado, huwag niyo pong palakihin siya. Ang kayang ibigay niya, kayang ko ring ibigay. Mr. Mercado, mas masunurin pa ako sa kanya. Sa ganda, hindi ako masama sa kanya. Walang katumbas ka kay Celia. Deserve mo ba? Patawarin niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Maingay. Bitbitin. Mr. Mercado, nagsisisi na ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na po mauulit. Mr. Mercado! Halika, umuwi na tayo. May trabaho pa ako. Baka abutin ako ng gabi. Busy na naman sa pagpili ng bagong endorser? Sige na. Ako na, bahala dito. Magtrabaho ka na. See you tonight.
Grabe, deserve ni Mr. Mercado ang title. Ang dati niya, gwapo talaga. Director Santos at Mr. Mercado, ano ba talaga ang relasyon nila? Ang lambing ni Mr. Mercado kay Director Santos. Jealous much? Sige na, anong tinitingnan nyo? Wala nang gagawin. Mag-disperse na. Umalis na. Celia? May papagawa ka ba? Kasal na kami. Ha? Kasal na kami. Calm down. Celia, when we're rich, don't forget me. Ang hinala namin dati na Mrs. Mercado, ikaw pala. Okay, later ko na ikukwento lahat. Umuwi muna tayo sa opisina. Pinabayaan na si Yvonne. Ano? Pinagtanggol ni Enrico si Maricel? Pinabayaan si Yvonne? Opo, nakatanggap na si Yvonne ng mga notice ng pagkansela. Palit isip ako. Paalalahanan mo si Yvonne. Pastay siya dito sa Manila. Mahalaga pa siya para sa akin. Opo, Miss Santos. Maricel Santos. Director Santos, ito po ang bagong listahan ng mga endorser. May detalyadong impormasyon. Pakicheck po. Wala silang pasok. Subukang makipag-ugnayan kay Nina. Malabo. Ang hinihingi ni Nina ay napaka-strikto. At nitong isang taon, semi-retired na siya. Walang update sa social media niya. Alam ko, gusto ko pa ring subukan. Magtrabaho ka muna. Hello, good day. May I ask, until when is Nina's schedule? Si Teacher Nina, kahapon na niya tinanggihan ang lidro ni Director Cruz. Tatanungin ko siya. Ngunit, huwag kayong umasa ng husto. 99% chance na tatanggihan niya. Sige. Salamat. Hello? Miss Santos, itinatapon ni Sir ang gamit mo. Umuwi ka na. Got it. Umuwi na ako. Siya ba ang nag-astang sa engagement party? Binuhusan ng alak. Sinampal pa. May Mr. Mercado pa. Grabe, ang yabang niya. Hindi gaya ng anak mo. Siya lakdigawan ang dalawang anak. Ng Santos. Maricel, bakit ka nagsasalita? May lakas ka na ng loob. May Mr. Mercado ka lang. Ang yabang mo na. Bakit ka bumalik? Umalis ka na lang. Miss Santos, you're back! Saan ka pumunta nitong mga araw? Kung buhay pa si Ma'am, makita lang niya ang hirap na dinanas mo. Siguradong mag-aalala siya. Hindi naman. Masaya naman ako. Huwag mo na akong aliwin. Andito pa ako. Ang mga gamit na ito, itinatapon, sinisindihan, masyadong nakakahiya. Nanay Liza, sumama ka sa akin. Saan si Miss? Andun din ako. Okay,
Sumama ka sa akin? Tigil! Anong tingin mo dito? Pumapasok at aalis lang? Huling beses na to. Hindi na ako babalik. Oo, ang Santos na ito, hindi ka kayang tanggapin. Kung kaya mo, ipagtatanggol ka rin ni Enrico. Tigil! Mula ngayon, huwag kang makipaglapit kay Gabriel. Narinig mo ba? Sigurado ka? Ako ang humahabol. Hindi siya ang humahabol? Saya. Oo, ang anak mo gusto niyang kumain habang nakatingin pa. Madam Season, magturo ka ng mabuti sa anak mo. Turuan mo siya kung ano ang tapat. Walang galang. Oo, parang nanay niya, malikot. Kung hindi, hindi siya maghahabol kay Mr. Mercado. Ang itsura niya, alam mo na, walang modo. May lakas pang sumagot. Buti hindi siya pumasok sa season. Kung hindi, mapapagod ako sa kanya. Mapapagod ako. Hindi siya karapat-dapat. May asawa na si Mr. Mercado. Kung may hiya lang siya, matagal na siyang lumayo. Hindi tulad niya, nagpapakitang gilas, takot na hindi alam kung sino siya. Ngunit, kapag nagsawa na si Mr. Mercado, wala na siya. Ulitin mo. Kayang gawin? Takot pang sabihin? Takot sa chismis? Huwag gawin, masama. Pinipilit mo pa sumipsip kay Mr. Mercado. As a mistress, feeling so proud. Mistress? Kung di ako nagkakamali, ikaw Jenny ang original mistress. Ikaw, nakalimutan mo na ba? Ba't na yan masyado kang nasanay sa maginhawang buhay? Huwag ka na magsalita! Ganyan ka ba kausap ng matanda? Matanda? Di siya karapat-dapat. Siya ang walang karapatang sabihin kay nanay. All these years, you slept in my mom's room. Used her man. Doesn't it bother you? Na yan ang anak mo, sulod sa yapak mo. Mag-ina kayong mahilig mang-agaw. Isang lahi ba kayo? Walang galang! Paano ako nagkaanak ng anak na walang utang na loob? Di ko rin nakalain na may tatay akong ganyan. Walang respeto! Maricel, walang respeto. Walang modo. May mas malala pa ako. Huwag niyo akong galitin. Kung hindi ko alam ang gagawin ko. Okay. Maricel Santos, kapag iwan ka ni Mr. Mercado, tignan mo kung paano kita paparusahan. Magtataka ka. Alagaan mo anak mo. Huwag niya akong galitin. Huwag niyo akong galitin. Kung hindi, walang makakatulog ng mahimbing. Alagaan mo anak mo. Huwag niya akong lapitan. Huwag niyo rin akong lapitan. Kung hindi, huwag kayong magpapahinga. Ikaw! Anong ipinagmamalaki mo? Ang pintuan ng season, hindi para sa'yo. Si Gabriel, hindi ka rin gusto pakasalan. Salamat sa hindi pagpakasal. Ikaw! Huwag magalit. Bakit hindi mainat? Ikaw ang nasugatan, pero ako ang nasasaktan. Wala lang, maliliit lang. Ituloy. Ituloy mo pa. Ipagawa na lang sa katulong. Halika. Ako ang may kasalanan. Ang bobo ko ba? Medyo gusto mo ba akong saktan? Gusto lang kitang pakenin. Mahal kong Sel, dito mga araw, parang wala sa sarili. Ano ba iniisip mo? Si Teacher Nina, kahapon lang niya tinanggihan ang lead role ni Director Cruz. Tatanungin ko siya, ngunit magumasa ng husto. 99% chance, tatanggihan niya. Umayos ka. Wala, mas madali. Saka, lumuhod sa asawa. Ano naman? Upo ka na lang. Walang problema. Mas madali ito. Siya ka naman. Harap na masawa. Anong masama? May crush ka na ba sa akin? Okay na, huwag hawakan ng tubig para hindi mag-alsa.
Hindi mo pa sinasagot. Ilang araw nang malayo ang isip. Anong iniisip mo? Problema sa trabaho? Si Teacher Nina na Alin? Si Nina Reyes, ang sikat na artista. Oo. Para sa akin, bagay siya. Wala na lang. Kaya palang lalayo ng isip mo. Dahil sa kanya. Mag-isip ako ng iba. Isipin ko sa 2 araw. May online meeting ako. Check ko muna. Han, bakit hindi mo ko tanungin? Makakatulong ba ako kay Nina? Ang dami ko nang ginawang abala. Mag-asawa tayo. Walang kailangan magpapolite. Ngunit, si Nina Reyes na sinasabi mo, hindi ko talaga matutulungan. May hindi mo kayang lapitan? Sino? Ang galing pumili ng asawa. Isang pili. Yung hindi ko kayang lapitan. Bakit naman? Okay, bukas, 3 ng hapon. Pumunta ka sa opisina. Pinapapunta ko siya. Kung makakausap mo siya, depende na sa'yo. Okay, bukas 3 ng hapon. See you there! Hon, mas mahalaga ang trabaho. O ang asawa. Mas mahalaga ang asawa. Nagsisinungaling ka. Pinakamahalaga ang asawa. May online meeting ka pa? Hindi na, magstay ako dito. Sabi mo yan. Magbantay ka ng mabuti. Hindi pa ako kumakain. Kain tayo mamaya. May kailangan ka? Maupo dito. Ang asawa ko ang naghahanap sa'yo. Pwede magsigarilyo? Hindi pwede. Pake, Di makatiis ng usok ng sigarilyo ang asawa ko. dapat ba siyang humingi sa akin? Kung hindi, bakit niya ako gustong makita? Baka siya fan ko? Pagbigyan mo siya, ako ang bahala. Kung hindi ko pagbigyan. Di mo ako papansinin? Hindi, di mo ako pinayagang magsigarilyo. Bakit ikaw nag-asawa? Ano klaseng babae ang nakapagpatibok ng puso ni Mr. Mercado? Akala ko ayaw mo mag-asawa. Dahil siya, kaya nagpakasal. Kung hindi siya, hindi ako mag-aasawa. Sige, makakuha ng CEO, may utang na loob, di naman lugi. Di ka lugi. Magandang araw, madam. Sumunod po. Ang boses na to, parang pamilyar. Ang boses na to, parang pamilyar. Wishing? Oo nga. Mr. Mercado. Kailangan ko si Yvonne sa set bukas, on time. Si Yvonne Villanueva, po ba? Ooh. Okay, ako na po ang bahala. Daniel. Yes, madam. You remember me? Of course. How could I forget? Parang Jeannie Daniel. Sunod sa lahat ng hiling. Madam, si Mr. Mercado at Miss Nina po nasa loob. Ano? Nakauna si Nina? Nandito na. Good day, Teacher Nina. I'm the Sales and Advertising Director of Eclair. I'm Maricel Santos. Hi, I'm Nina Reyes. Kayo muna mag-usap. Lalabas lang ako. Pakitingnan po. Itong po ang proposal namin. Ang pabango na ito, ang bote at amoy nito, ay bagay na bagay sa iyong aura. Sa lahat ng iyong mga event, kasama ang mga fan gifts, sponsor po namin lahat. Si Enrico ang nag-ayos ng pagkikita natin ngayon. Nagpapasalamat ako sa kanya. Ngunit sana po, matapos ang aking paliwanag, seryoso kang mag-endorse ng produkto, hindi dahil sa utang na loob o sa ibang dahilan, para makipagtulungan. Ang pilit na hindi matamis, pero pwede na rin makuha. Ikaw ang iba. Gusto mo mapahawak. Medyo mahirap. Ikaw ay kakaiba. Gusto mong buong puso? Medyo mahirap. Ang hinahanap namin ay global endorser. Ang imahe ng endorser ay dapat tugma sa brand. Seryosong sinasabi, sa buong showbiz, wala na akong makita na mas bagay kaysa sa inyo. Sige, bigyan mo ako ng oras. Isipin ko muna. Tatawagan kita. Salamat, Teacher Nin. Tawag ka lang sa pangalan ko. Walang anuman. Bilang Mrs. Mercado, masipag ka pa rin. Nakakahiya tuloy. Kung hindi ako ipinakilala ni Enrico, isipin mo ba na kami ay magkasintahan? Siyempre, ang tingin niya sa'yo ay puno ng pag-ibig. Simula nang kilala ko siya, para siyang hindi pa nagmahal ng babae. Ganito ka seryoso. Para sa kanya,
Talaga bang espesyal ako? Ikaw ang unang at tanging babae sa buhay niya. Una. Ang pag-ibig ay isang kayamanan. Lalo na sa mga mayayaman. Napakabihirang. Ang tunay na pag-ibig ay nasa mayayamang pamilya. Aalis na ako. Mr. Mercado. Hindi. Director Santos. Tapos na kayo? Sabi niya, isipin muna. Hatid kita pauwi. Busy ka ba ngayong hapon? Hindi naman. Ang mga gawain ay halos natapos ko na. Maghihintay ako dito hanggang sa uwian. Ang saya biglang dumating. Huwag kang kabahan. Relax lang. Matulog ka. Huwag magsalita. Focus sa pagmamaneho. Celia, hindi naman first time mong sumakay. Kaya, Mr. CEO, mag-drive ka na lang. Buong puso ko. Isama na rin ako. Mas maganda. Ikaw na nga ang akin. Totoo. Kung puso ni Celia ay akin din, mas maganda. Salamat. Celia, ako dapat ang nagpapasalamat na makikita kita araw-araw. Masaya talaga ako. Oh, come on. Ang bibig mo parang nilagyan ng pulot araw-araw. Gusto mo subukan? Halika. Subukan mo. Para lang sa'yo. Ikaw lang din ang lasa ko. Wait. Sa loob ng sasakyan to. Gusto mong gawin? Celia, sa puso mo, ganyan ba ako ka walang respeto? Kung mag-uulit, ako at si Gabriel, sino pipiliin mo? Ano? Si Gabriel? Pinapahiga mo ako? Ikaw ba ang mananagot? Siyempre, walang problema. Ikaw at si Gabriel. Pagkumpara. Ako at si Gabriel, hindi pwedeng ikumpara. Hindi. Magkaiba kayo. Magkaiba kayo ng panahon. Magkaiba ng edad. Magkaiba ng yugto dumating sa buhay ko. Ang pagdating ninyo, walang magsalubong. Mali ang tanong ko. Papalitan ko ang tanong. Kung nasa edad sen ka, ako at si Gabriel, nagsama sa harap mo, sino pipiliin mo? Ako at si Gabriel magkasama sa harap mo. Sino ang pipiliin mo? Ngunit nung ako'y 10, wala ka. Nandun ako. Nandun ka? Sino? Sino? Labas. Sino? Labas! Anong tinitignan mo? Walang tao. Walang problema. Umuwi ka na at magpahinga. Miss Santos. Kumusta na si Yvonne? Kailan natin sisimulan? Miss Santos, sumakayo na si Yvonne na makipagtuluan. Ngunit mainit ang usapan na yon. Walang tamang pagkakataon. Walang kwenta. Binibigyan kita ng 1 linggo. Kung ayaw gawin ni Yvonne, gawin mo mismo. Kahit anong paraan, sa loob ng linggo, nais kong malaman na patay na siya. Noted. Miss Santos. Maricel Santos, ang galing mo talaga. Kahit kabit ka lang, naging ikaw pa rin ang mundo ni Gabi.
Ikaw, bakit hindi ka mamatay? Director Santos, Nina is here. So tall and handsome. So charming. Nandito na si Nina? Toto, Po. Ang galing mo talaga! Sinasabi na ang pipit na pinipilit, kahit di matamis, basta nakuha. Ikaw ay iba. Gusto mo ako'y kusang pumayag? Medyo mahirap. Ang dating ni Nina, walang laban si Yvonne. Let's go! Okay, ganyan na lang. Magkita ulit, Teacher Nina. Finally, nandito ka na. Buti hindi ako sumuko. Nandito na ako. Alam mo na siguro ang sagot ko. Welcome to Eclair. We need someone like you as our endorser. Director Santos, malaking tulong ka dito. Mr. Chua, ito lang naman ang trabaho ko. Ang nakahata kay Teacher Nina, yung Eclair brand at impluensya. Ang nakahatak sa akin ay ang pagsisikap ni Director Santos. Director Santos ay talagang masipag. Nung una, nang pumasok siya sa Eclair, ako mismo ang nag-interview. Pinatunayan ang aking pananaw ay tama. Upuan po. Teacher Nina, dito po. Hello? Rico, graduated na ako. Just landed. Pick me up, please. Walang driver ang Javier? Rico! Rico? What do you want? I missed you, Rico. Umuwi ka na. Hindi. Hatid mo ako. Gusto ko makilala si sister-in-law. At kumain din. Wow, may manners ka din. Alam mo tawagin siyang sister-in-law? Siyempre naman. Ang tungkol sa kasal mo, trending na trending online. Alam ko pa sa ibang bansa. Rico? Ikaw ba ay kusang nagpakasal? Oo. Kusang loob nga. Akala ko kasi matanda ka na pinilit ng pamilya. Kaya ikinasal ka sa isang mayaman. Pinaghirapan ko siya mahanap. Totoo? Anong klaseng babae ang nagustuhan mo? Hindi mo ako niloloko, di ba? Bakit ko kaloloko? Baka pinilit ka ng pamilya ikasal. Pero ayaw umami niloloko mo lang ako na dahil sa pag-ibig? Ako at siya, dahil talaga sa pag-ibig. Perfect. Hatid mo ako makilala si sister-in-law. Ako naman, tingnan kung ano ang ganda niya. Gaano siya kaganda? Sa likod. Bakit? Wala kang upo? Aalis na ako. Sige. Nakita ko na si sister-in-law. Ang ganda niya. Kitang-kita na siya ay isang mabait na career woman. Hindi tulad ko, bagong graduate, walang alam. Sabi ng magulang ko, masyado akong simple. Bakit ang OA niya? Nabuwang ba siya sa ibang bansa? Magpakilala muna ako sa kanya. Sister-in-law, hindi ka ba namimiss? Biglaan kasi akong dumating. Walang dala na regalo. Okay lang ba? Bibigyan kita mamaya. Pasensya na kilala mo ba ako? Kuya Rico, hindi mo ba sinabi kay sister-in-law tungkol sa akin? Kuya Rico? Hindi ko sinabi. Bakit ganyan ka? Magkasama tayo lumaki. Childhood friends. Sister-in-law, let me tell you, Kuya Rico is heartless. I'll tell you later his childhood embarrassments. Wala akong kahihiyan. Celia, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi mo pa ako ipinakilala sino itong batang babae. Bakit hindi mo sinabi para makapaganda ako? Siya si Janine Javier. Bagong graduate galing abroad. Childhood friends? Parang ganun. Parang! Siya lang ang kapitbahay na bata. Sabi niya, gusto kitang makita at kumain din. Sister-in-law, nandito lang ako para bisitahin ka. Mapili si Kuya Rico. Matagal ayaw magpakasal. Lolo at lola, halos mabaliw na. Okay na, umuwi ka na pagkatapos kumain para hindi mag-alala ang pamilya. Safe ako dito sa iyo. Oh, sister-in-law, hindi mo pa sinabi ang pangalan mo. Hindi mo pa sinasabi ang pangalan mo. Ako si Maricel Santos. Si Miss Santos na pala. Ang Santos lang naman ay maliit na pamilya. Deserve niya ba si Rico? Bakit hindi kita nakita dati? O ayaw mo lang makisama? Bakit marami kang tanong? Curious lang. Dati, pinagkasundo tayo ng pamilya. Ngayon ko lang naintindihan. Palagay ko, type mo yung simple lang. Kanina kala ko sadyang sensitive lang ako. Ngayon, 100% kong sigurado si Janine
ay galit na galit sa akin. Janine, hindi ako pumayag sa arranged marriage. Kung babanggitin mo pa ang bagay na to, huwag mong sabihing walang respeto. Sister-in-law, madalas akong pupunta dito. Huwag mo akong iwasan. Hindi naman. Pinapayagan ako ni Dad pang asiwaan ng kumpanya. Marami pa akong hindi alam. Sister-in-law, mas marami kang karanasan. Sa susunod, marami akong itatanong sa iyo at kay Rico. Walang driver ang Javier. Wala pang manager, ganun ba? Bakit mo sinabi yan? Mag-ingat ka, ireklamo kita kay Lolo. Umalis ka na. Bakit ikinasal si Rico? Wala lang. Pwede namang mag-divorce. Walang pamilya na hindi ko mapapasok. Sulit ang paghintay. Nakuha natin ang mukha ni Mrs. Mercado. Yung batang babae parang minor pa siya. Sigurado bang siyang bagong asawa ni Mr. Mercado? Bobo ka ba? Sinasakay ni Mr. Mercado sa Mercado Villa. Para lang sa ordinaryong babae? Umalis na tayo. Para bukas, ibulgar natin. Para tumaas ang sweldo. Kuya Rico, Anyo yan? sa vanity table. Madilim dito. Paki-on ang ilaw. Anong tawag mo sa akin? Kuya Rico, bakit? Hindi mo nagustuhan? Hindi. Narinig ko si Janine tawagin ka. Akala ko gusto mo. Siya lang bisita. Wala akong pake. Sa simula hanggang ngayon, ikaw lang ang nasa isip ko. Okay, Kuya Rico. Celia, nagsisilos ka. Masaya ako. Inabangan ko ang araw na ako lang ang nasa puso mo. Sa totoo lang, nasa puso ko ka na. Nang takot ako. Celia, ako si Enrico Mercado. Aalagaan kita habang buhay. Para sa araw na to, hinintay ko ng 10 taon. Para hindi siya makipag-divorce, kukunin ko na ang marriage contract. Para walang takas. Walang rush. May buong buhay pa tayo. Enrico, ikaw ay mabuti. Totoo. Miss Santos, may problema. Miss Santos, may giyera. Ano yan? Di mo alam ang balita? Janine Javier, 100-carat diamond ring as wedding favor. Sulit ang puyat. Nakuha ang mukha ni Mrs. Mercado. May ganyan din ba tayo? Alice, ayusin na. Para bukas si Bulgar. Mag-promote at mag-sweldo. Parang nagkamali talaga sila. Miss Santos, okay ka lang? Ganyan ba? Magkolekta muna tayo ng ebidensya. Tapos, puntahan natin ng abogado. Para sa divorce, makakuha tayo ng malaking pera. Ano yan? Puro fake news lang yan. Umuwi tayo mamaya. Pag-usapan namin ni Rico kung paano i-deny. So, ikaw yung may itim na buhok sa loob ng sasakyan? Yung kasama niya sa litrato, sino naman yun? Yung nasa loob ako yun. Sa kasama niya sa litrato. Childhood friend niya yun. Childhood friend? Ma, ingda ka! Yung childhood friend na lumaki kasama, madaling agawin. Ngayon ko lang naintindihan. Gusto niya yung simple lang. Kanina akala ko overreact lang ako. Ngayon, 100% sure na ako si Janine Javier ay galit na galit sa akin. Okay, got it. Go back to work. Kung may mangyari, sabihin mo sa akin. Ako ang haharap sa mga walang hiya. Okay, back to work. Okay? Umuwi ka na. Bagong uwi lang. Bakit di ka natulog sa kwarto? Naghihintay ako sa'yo.
May sasabihin ako. May time ka ba? Siyempre may time ako. At nakafocus lang sa'yo. Ngayon sa balita, si Janine ang asawa mo? Nakita mo ba? Nakita mo? Eddie, bakit di mo ako tinawag? Nakalimutan mo? Celia, sobrang busy ako ngayon. Umuwi ako para hanapin ang official Mrs. Mercado para pag-usapan ang Mercado Press Con bukas. Gusto mong sumama? Ikaw, handa na? Gusto kong ipaalam sa lahat na ikaw, Maricel, ang opisyal na asawa ni Enrico Mercado at ang pinakamamahal kong babae. Sa buhay na ito, pakisuyo na lang. Sa natitirang buhay, pakisuyo na lang. Ang Celia ko, marunong nang mag-claim at magselos na rin. Buhatin mo ako sa kwarto. Okay. Tatay, nanay, makita ko si Maricel. Pumunta siya sa merkado. Perfect timing. Mas maganda mag-awi sa merkado kaysa sa Eclair. Sa gitna ng gulo, may lakas pa siyang puntahan si Mr. Mercado. Parang binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Okay, bilisan nyo. Magkita tayo sa merkado. Miss Santos, ano pang utos? Abisuhan si Yvonne. Maghintay sa baba ng merkado. Kapag nakita si Maricel, agad niyang atakihin. Opo, Miss Santos. Maricel, huling hantungan mo na. Tigil! Huwag kang magpahiya dito! Umuwi! Parurusahan ka! Hindi ako pupunta! Miss Santos! Hindi ako pupunta! Hindi ako pupunta! Miss Santos! Hindi ako pupunta! Saan niyo dadalhin si Celia? Mr. Mercado, huwag kang masyadong protektibo. May pamilya ka na. Kung magkalat ang sismis sa iyong reputasyon at pamilya, magkakaroon ng epekto. Sabi mo, tama ba? Wala kang sugat? Magtatawag na sana ako. Biglang dumating sila. Ako na ang bahala. Putang hina! Bakit ang bilis yan dumating? Mrs. Mercado. Hello? Bakit ka nandito? Kailan ka dumating? Kakadating lang. Mrs. Mercado, bakit hindi ka pumasok? Para saan ako papasok? Kayong legal na asawa. Pumasok ka ng diretsyo at padalitan si Maricel. Kami na lang ang magdadala sa kanya. Gagamitin mo ako? Hindi ako tangga. Gusto akong tumayo dito. Kung talagang para sa akin, pumasok ka na at pagalitan si Maricel. Okay. Pumasok ka na lang at pagalitan si Maricel. Okay. Miss Santos, may press conference ako ngayon para i-announce ang tungkol sa amin ng asawa ko. Since nandito kayo, sumama na lang kayo. Kakaiba? Di ba i-announce ang Mrs. Mercado? Bakit hindi pumasok si Janine? Huwag matakot. Nandito ako. Halika. Bakit hindi pa dumating si Janine? Di ba i-announce ni Mr. Mercado sa harap ng media na siya ang Mrs. Mercado? Ma, wag my patience. Baka si Janine may special entrance. Ang pangit ng itsura ni Maricel. Later, mapapahiya siya. Bago ang interview, may sasabihin sa inyo muna. Ang kasama ko pumasok, siya ang aking asawa, si Maricel Santos. Ano?
Bago mag-interview, may isang bagay na gusto kong sabihin. Ang kasama kong pumasok ay ang aking asawa, si Maricel Santos. Si Mrs. Mercado. Si Maricel. Putang China, naloko ako ni Janine. Ang putang inang yan. Kung talagang para sa akin, Pumasok ka na at pagalitan si Maricel. Okay. Ina, huwag kang mapapakita ng ganyan. Wala akong problema. Alam mo ng chismis online. Pinapanood ko lahat. Kahit anong sabihin nyo, wala akong pakialam. Ngunit ang aking asawa, mahiyain at mabait. Hindi ko siya hahayaan masaktan. At saka, Mr. Mercado, dala-dalang marriage contract! Wow, so manly. Bakit daradala niya ang marriage contract? pangalawa, walang relasyon. Si Janine at ako, Mercado Javier, madalas lang magkita sa pribado. Mrs. Mercado, paano po kayo nagkakilala ni Mr. Mercado? Matapos ikasal sa mayaman, naranasan mo ba ang paglipat ng estado? Tanggap ka ba ng pamilya Mercado? Hindi kayo magkatugma. Malaki ang agwat ng estado. Nararamdaman mo ba ang pressure? Balita namin dati, ang anak ninyo, ang fiancé niyang Season, malapit ng bangkarote. Ang panganay ay ikinasal sa pinakamayamang merkado. Ano ang nararamdaman ninyo? Miss Santos, balita namin dati, ang fiancé mo at Mrs. Mercado ay magkababata. Nakuha mo ang fiancé ng kapatid mo. Paano mo ipaliwanag? Miss Santos, ang sitwasyon ng Season, alam mo ba ito? Mapapawalang bisa ang kasunduan ninyo? Ako, Simulat sa pool, walang merkado na pumasok sa Santos. Hindi talaga tatanggapin. Siya ng pamilya Mercado. Hindi tatanggapin ng Mercado ang pagkatao niyang Mrs. Mercado. Palaging sinasabi mo ikaw si Mrs. Mercado. Ngayon, sa harap ng maraming tao, pakita mo ang ebidensya. Para sa akin, wala kang silbi. Hindi ka gusto ng pamilyang Mercado. Akong may pagkukulang. Dapat ay pinaghandaan dito sa lugar na ito ang isang engrandeng kasal. Lolo Mercado, kumusta po ang kalusugan nyo? Bakit po kayo nagpunta dito? Ang daming tao. Kailangan kong pumunta. Ang pamilyang Santos ay may magandang anak. Ang mga magulang ni Rico nasa Europe para magbakasyon. Sa bahay, ako na lang ang matanda. Kung meron kayong hindi nagustuhan, hanapin ako sa lumang bahay. Usapang pamilya, usapan na lang tayo. Bakit ipapalabas pa para tawanan ng lahat? Opo, tama po kayo. Lola. Daughter-in-law. Si Enrico na batang iyan, kung maging masama siya, sabihin mo kay Lolo. Papagalitan ko siya. Lolo, mabait siya sa akin. Mabuti ba? Parang lang. Kailangan pang magsikap. Bibigyan ko siya ng seduti puntos. Marami pa siyang dapat gawin. Lolo Mercado, paano niyo po pinalaki ang isang magaling na tagapagman? Paano nangyari to? Gabing yun, ano ba talaga ang nangyari? Paano naging asawa ni Enrico, si Maricel? Ang sinabi niya na huwag akong mag-abala sa kanya. Hindi lang galit. Gabriel, huwag kang magpakita pa sa akin. Kung hindi, sa tuwing makita kita, sasaktan kita.
Totoo ang sinabi niya? Hindi ganyan. Hindi ganyan. Hindi mo mahal si Enrico. Gusto mo lang akong paghigantihan. Paghiganti lang. Ikaw ay akin. Dapat lang ikaw ay akin. Alam kong hindi ka, Mrs. Mercado. Nung nagkamali ako, bakit hindi mo ipinaliwanag? Bakit ko kailangang ipaliwanag? Ikaw ang nagbasa ng mga comments online. Ano naman sa akin? Sisihin mo sarili mo? Ikaw! Galita kay Maricel? Swak na swak. Ako rin. Pwede bang isipin mo na magtulungan tayo? Panurin mo kung paano ko siya paghahandaan. Kumusta? Okay ka ba ngayon? Maricel Santos, mamatay ka! Celia? Celia, wala kang sugat? Wala. Sabi mo, sino ang utos mo? Sabi mo, sino ang utos mo? Maricel! Bakit ikaw lang ang nabubuhay ng maganda? Habang ako, parang daga na takot lumabas. Bakit? Yvonne, ang kaawa-awa ay may kinaiinisan. Ang kalagayan mo ngayon ay gawa mo lang. Enrico, saan ng bagay ako natalo sa babaeng to? Hindi ko kayo titigilan. Bit-bitin niyo siya. Celia, huwag ka nang ganyan. Hayaan mong ako ang harap. Ako ang tatanggap ng lahat ng sakit. Huwag mo na akong itaboy, okay? Okay. Celia! Walang kwenta. Di mo pa magawa to. Akala ko si Miss Melissa may magaling na paraan. Wala pa rin. Ang tanga niya. Walang kwenta talaga. Kasama kita? Anong plan mo? Abangan mo ako. Doktor, kumusta ang asawa ko? Mr. Mercado, okay na si Celia. Nagulat lang siya. Ngunit, ang bata ni Celia, may banta ng pagkakuha. Kailangan magpahinga. Bata? May senyales ng paggalaglag. Kailangan magpahinga para protektahan ang sanggol. Mata? Doktor? Ano po? Binabati ka, Mr. Mercado. Buntis po si Mrs. Mercado. 1 buwan pa lang. Ang usapin ni Yvonne. Pumunta ka mismo sa presinto. May lakas siya atakehin si Celia, ang kanyang buhay. Magpabalik loob siya sa kulungan. Poe! Celia, kumusta? Gutom ka ba? Nagluto si Nanay Lisa ng sopas. Mainit pa sa termos. Gusto mong uminom? Halika. Enrico, parang nahulog na ako sa'yo. Celia, ano daw? Man panahong iyon, nagmadaling si Yvonne. Una kong ginawa ay itulak ka. Maricel Santos, mamatay ka! Celia, dahil ang aking katawan, mas alam kaysa utak, na mahal kita. Enrico, mahal na kita. Celia, sa wakas, dumating ng araw na ito. Sabi ng doktor, buntis ka, 1 buwan pa lang. Malilit pang bata, alagaan ang katawan. Mamama na ako. Sabi din ng doktor, mahalaga ang unang 3 buwan. Ang mga babala, naisulat ko na lahat. 1 buwan pa lang, walang marinig ang bagay na ito.
Sasabihin ba natin kay Lolo? Huwag muna. Antayin natin ang 3 buwan. Ang bagay na ito, itago muna natin. Oo nga. May isang bagay. Parang hindi ko pa tinatanong. Ang iyong pamilya, bakit parang gusto nila ako? Celia, mahal kita. Natural na magugustuhan ka nila. Ngunit ang pagpapakasal, parang napakabilis. Kung may pagkakataon ulit, magdedesisyon pa rin ako. Magpakasal kaagad. Bakit naman? Bakit naman? Kasi natatakot ako na hindi ka sa akin. Enrico, ikaw, bakit ka naman ganun ka sa akin? Celia, let me organize my thoughts first. Actually, the truth is, Celia, this rainy night, doesn't it feel familiar? Nung una, umulan din ganyan. Sa gabi na yon, ikaw ay nakilala. Kuya, bakit ka nakaupo dito sa ulan? Umuwi ka na. Wala akong balak umuwi. Nandito lang ako para sa'yo. Anong ginagawa mo? Magkakasakit ka dito sa ulan. Gutom ka na, no? Kain. Kuya, nasaan ang pamilya mo? Kung ganyan ka, mag-aalala sila. Kuya? Young master, finally found you. Your parents are worried sick. Come with me now. Mahahanap kita? Naalala mo na? Nandito na ako. Bakit ngayon lang ka bumalik para sa akin? Celia, palagi kitang sinusubaybayan. Pinanood lang kita na may kasama ng si Gabriel. Ako pa nga ang nauna. Sa bawat gabi, tinatanong ko ang sarili, kung mas naging matapang ako, iba na kaya ang kalabasan. Alam kong mahal mo siya. Ang bawat kilos mo, bawat tingin, sinasabi nito na hindi mo siya kayang mawala. Ngayon, hindi na siya karapat-dapat. Enrico, alam mong ikaw ang nauna, kay Gabriel. Bakit hindi mo kayang magpakatapang? Pagod na akong maghintay. Pinaghirapan ko. Akala ko si Gabriel ang makakapagbigay ng kaligayahan mo. Enrico? Ang gusto ko, makukuha ko. Kumusta? Handa ka na ba makipagtulungan? May paraan ka talaga para bumalik si Celia sa akin. Mr. Sison, since you doubt my ability, then maybe we shouldn't work together. Okay, I agree to work with you. Abangan mo. Sa loob ng 1 buwan, si Maricel ay babalik sa iyo. Enrico! Halos 1 buwan na akong nasa bahay. Kailan ko pwede bumalik sa trabaho? Celia, hintayin natin mag-stable ang baby. O kaya ako na ang mag-alaga sa iyo. Pero kung magstay pa ako, baka magkabulatan na ako. Okay, this afternoon, let my driver take you somewhere nice. Best husband ever! Totoo nga, parang pag-aalaga. Ilang taon ko na siyang alagaan. Hindi ko pa siya nakitang ganito kabata. Siya ang pinili ko. Kahit ano pa, aalagaan ko siya habang buhay. Saan tayo? May party ngayong gabi. Para mag-relax ka. Magpa-makeup ka muna. Hintayin kita. Na yon? Ang party 1 oras pa bago magsimula. May sapat na oras. Madam,
This way po. Go ahead. Go ahead. Rico. Rico, ikaw din dito sa auction? Wala si sister-in-law? Gusto mo ako na lang ang date mo? Para sa simpleng bagay, hindi ko kayang abalahin si Miss Janine. Yung pagkakakuha ng litrato at pag-post online, kay Miss Janine malaking epekto. Ako at si Enrico ay humihingi ng paumanhin. Walang problema, Rico. Wala akong problema. Narinig ko ang pamilya mo ay naghahanap na mapapangasawa. Kung wala kang ginagawa, mag-focus ka na. Mag-asawa ka na at maging stable. Wala kang ginagawa, may asawa na ako. Halika na, mag-uumpisa na ang auction. Maricel Santos, enjoy your moment. After tonight, Rico will be mine. Si Mrs. Mercado to, di ba? Natural na maganda. Mrs. Mercado, it's an honor. Magandang pagkakataon na yun, Mr. Sison. Ang gagawin, sinabi ko na sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong, tawag ka. Paano ba? Sinabi ko na sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong, tawag ka lang. Got it. Sana, Mr. Sison, makamit mo ang gusto mo ngayong gabi. Salamat. Si Melissa man o si Gabriel, pareho lang kaming may gusto. Gusto ko si Enrico. Pagod ka? Hindi. Kakaiba. Kanina ay nakita ko si Gabriel nakaupo dyan. Bakit biglang nawala? Hon, tatawag lang ako. Papahinga ka muna. Okay. Ayusin niyo si Madam Po. CEO. Si Janine ay hindi mapakali. Palaging binubuli si Sel. May ugnayan ng pamilya. Hindi ako makaganti. Ikaw ang gumanti. Mas mabuting umalis. At huwag bumalik. Opo, CEO. Mrs. Mercado, magandang gabi. Sinabihan ako ni Mr. Mercado na dali ng inumin at merienda. Magtrabaho ka muna. Tawag lang ako pag may kailangan. Opo. Celia! 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 Pumasok kayo! Mr. Mercado. Saan po si Celia? Mr. Mercado, nakaantabay lang po ako sa labas. Hindi po lumabas si Celia. Paano siya nawala? Barikada! Barikadahan ang buong gusali. Walang papasok o lalabas. Opo. Sino ba talaga ang kumuha kay Celia? Mr. Mercado! Nahanap na po ang suspect! Mr. Mercado. Sa katawan niya may kutsilyo na nakuha. Ilabas mo siya. Sino nag-utos sa'yo? Saan si Celia? Sumagat! Si Janine ba? Totoo ba? Si Janine ba? Totoo ba? Nasaan siya ngayon? Kung may ginawa kayo sa kanya, walang makakalabas dito buhay.
Opo, si Melissa Santos. Walang kwenta. 1 linggo lang ang ibibigay ko. Kung ayaw gawin ni Yvonne, ikaw mismo ang gumawa. Kahit anong paraan, sa loob ng linggo, kailangan kong malaman na patay na siya. Opo, Miss. Ngunit, hindi ko pa nagagawa. Kung magsisinungaling ka, hindi ka makikita ang araw bukas. Totoo po. Alam ko nasa lounge kayo. Pero kailangan ng invitation para pumasok. Naghahanap pa ako ng pagkakataon. Kumusta ang CCTV? Binubuksan pa lang. Okay, ako mismo ang titignan. Frame by frame. Paano siyang tao? Siraanan pa. Isuli sa Santos. Bitbitin si Melissa Santos dito. Habang hanapin si Celia, sasagutin natin lahat. Opo! Mr. Mercado! Celia, ngayong gabi, para sa atin ito. Magugustuhan mo. Dahil, mahal mo ako. Dapat sa'yo na ako. Celia, ang ganda mo. Enrico. Rico. Sino ang tinatawag mo? Sa sandaling ito, ako ang nasa harap mo. Ako si Gabriel. Tawagin mo ako. Rico. Enrico. Ikaw. Enrico. Celia, ako ito. Gabriel. 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 Tama. Ako ito. Gabriel! Kitang-kita mo na. Ako ang nasa harap mo. Kanina, palaging mo tinatawag si Enrico. Sayang. Ngayon, hindi niya tayo mahanap. Sayang. Ngayon, hindi niya tayo mahahanap. Ngayong gabi, aking iyo. Halika. Bitawan mo ako! Ngayong gabi, hindi ka makakatakas sa akin. Tulong! Tulong! Ikaw ay akin. Tulong! Sino ang nagtangka? Celia. Tito. Celia. Huwag mo akong hawakan! Huwag kang lumapit! Celia, ako ito. Ako si Enrico. Enrico, bakit ngayon ka lang? Celia, huwag matakot. Nandito na ako. Walang makakasakit sa'yo. Akala ko hindi ka na darating. Magpahinga ka. Ang natitira, ako na bahala. Celia ay akin na. Ikaw ay akin na. Ano ang ibig mong sabihin? Tito, ikaw ay matalino. Bakit hindi mo maintindihan? Siya ay ginamit ko na at ipinasa lang sa'yo. Siya ay second hand lang. Walang katotohanan! Nung kami pa, malinis ako! Malinis? Ilan taon tayo magkasama? Paano naman? Wala nangyari sa atin. First time, Gabriel didn't touch you. Gusto mo bang kwentuhan ko siya kung paano mo ako nilandi? Tsaka, nung nasa init ang damdamin, kung paano mo ako niluhod na bitawan ka? Tsaka, gusto mo bang kwentuhan ko ang mga detalye natin? Ako na bahala. Tito, pakawalan mo na kami ni Celia. Mahal ko talaga siya. Ikaw na may mataas na estado. Anong babae ang hindi mo makuha? Bakit pa mo pinipilit ang babae na yan? Tito, please, balik mo siya sa akin. Pinapangako ko. Dadaling ko siya palayo dito. Hindi na kayo makikita pa. Okay? Magpakamatay ka. Barilin mo ako! Barilin mo ako! Kung papatayin mo ako, masisira rin ang buhay mo. Ang kapalaran ko, hindi mo makikita. Ngunit ako at Celia, makikita namin ang iyong kapalaran. Ang wakas ko, hindi mo makikita. Ngunit ako at Celia,
makikita ang wakas mo. Gabi, kumusta ka? Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Sumagot ka. Melissa, nalunod ka ba? Okay lang ako. Ngunit, hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ka pwedeng masaktan. Mr. Mercado, ilabas mo sa akin. Huwag saktan siya. Gabriel ay nalito lang. Ako na ang mananagot. Ikaw, sa usapin ni Lito, hindi pa tayo tapos. Anong karapatan mong makipag-usap? Salito, ako ang may sala. Gawin mo ang gusto mo. Isang hiling lang. Palayain si Gabi. Okay. Kayong dalawa ni Gabriel, magkasama sa impyerno. Gabi, alam ko namang wala ako sa puso mo. Ngunit ang hiling ko lang ay manatili sa tabi mo. Kahit na yun lang mamatay kasama ka, walang pagsisisi. Ano ba talagang nangyari? Ano ang problema? Rico, hindi pwede to. Masyado kang malakas. Huwag mo akong hawakan! Ako, Umalis! Ano ba talagang nangyari? Rico, para sa'yo din to. Sumobra ka sa galit. Baka naman, nagkita si sister-in-law at ang ex niya nahuli mo. Sa ganitong bagay, hindi pwedeng isa lang ang may sala. May paraan ka talaga para bumalik si Celia sa akin. Mr. Sison, since you doubt my ability, then perhaps we shouldn't work together. Okay. Papayag ako makipagtulungan. Abangan mo. Sa loob ng isang buwan, si Maricel ay babalik sa iyo. Tama, silang dalawa. May nararamdaman pa. Paano naman si Rico? Hindi fair sa kanya. Parang niloloko siya. Ako at Cecilia, hindi ito ang unang beses na gawin to. Tito, nagsama kami ng maraming taon. Sa tingin mo ba, walang nangyari sa amin? Cecilia ay malinis. Kung manira ka pa ulit, patayin kita. Malinis? Posible ba yan? Ngayon, kahit anong ospital, pwede gawin ang private repair surgery for odds paggarila. Hindi naman siguro. Paano naman gawin ni sister-in-law yan? Hindi ba ito peke na pagpapanggap na malinis? Lahat tayo matatanda na. Ang baday na to, alam na natin yan. Tsaka, anong panahon na ba? Tama si Miss Javier. Ako at Cecilia, 18 anyos pa lang, nanghako na sa isa't isa. Tiwala lang ako kay Celia. Walang naniniwala sa inyo. Kuya Rico, hindi naman ito malaking bagay. Sa pag-ibig, parehong gusto. Normal lang yan. Ngunit niloko ka ni sister-in-law. Sister-in-law, tama di ba? May nakaraan din naman tayo. Ulitin mo. Enrico, Nandito ako. alalayan mo ako. May lakas ka bang sultukin ako? Kuya Rico, tingnan mo siya! Nagsalita lang ako ng kaunti, sinuntok niya ako! Pareho tayong babae, pero nasa panig ng nang-aapi. Nagsisinungaling ka. Anong pinagkaiba mo sa mamamatay tao? Tama ka sa isang bagay. Walang tunog ang isang palad. Ngunit ang palad na to, may tunog. Kuya Rico, hindi ako! Walang tunog ang isang palad. Sinuntok ka ni Celia dahil nararapat
Agad na ako. Umuwi na tayo. Okay. Ano nangyari? May oras naman, di ba? Nagtagumpay ba? Hindi nagtagumpay? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Wala ka bang kakayahan? Sa pagitan nila, may agwat na. Wala ring sayang. Walang kwenta. Pinagplanuhan ko ng mabuti. Pero hindi pa rin kayo makagawa ng tama. Pasensya na. Itigil na natin ang engagement. Sasabihin ko na lang kay tito at titang dahilan. Ang lahat ng ako ang bahala. Hindi! Gabi, nagpapa-apekto ka lang sa nararamdaman. Hindi mo matanggap ang lubos mong minamahal na Maricel ay tuluyang naghiwalay sa iyo. Biglang ikinasal. Kaya hindi ka makapayag. Gusto mong balikan siya. Hihintayin kita. Hihintayin kita tanggapin ang katotohanan. Babalik ka rin sa akin. Sinisisi ko ang sarili. Ako mismong nagpapaya sa kanya. Ano? Gabriel? Gusto mong ipagamit ako? Celia, kung magaling kang makisama kay Enrico, bibigyan niya ako ng 10 bilyon. Iligtas ang season group. Kung mahal mo ako, para sa aking kinabukasan, sakripisyuhan mo lang. Pinapangako ko, kapag okay na ang season, ikakasal tayo. Okay? Gabby. Doktor, kumusta ang asawa ko? Natrauma si Madam. Kailangan ng pahinga. Huwag nang guluhin. Kung hindi, hindi namin masasabi kung mabubuhay ang bata. Got it. Alagaan ninyo ng mabuti ang aking asawa. Walang problema, Mr. Mercado. Mr. Mercado, sumuko na si Lito. Palaging gustong saktan ni Melissa si Madam. Si Yvonne dati, siya ang utos. Santos, dalaman mo na kung sino ang totoong kidnapper. Si Gabriel at Janine. Si Janine, binyayaran ng staff ng VIP room. Nilaswan niya ang tsaan ni Madam. Sa pamamagitan ng secret door, inilipat si Madam sa hotel na inihanda ni Gabriel. Sa hotel. Okay, perfect. All of you are after Celia. Akala ninyo, madaling saktan ako? Ipatawag ang lahat. Santos, Sison, Javier. Ang tatlong pamilya, walang makakatakas. Yes. Celia, don't be afraid. I'm here, watching over you. Sleep now. Rico, don't go. Stay with me. Don't be afraid. I'll be with you always. I'll help you get the justice you deserve. Sino yan? Nagkatok ng maaga? Nanay Elena, buksan mo ang pinto. Opo. Manager Daniel, Nanay Elena, magtimpla ng tsa. Wala na pong tsa, Mr. Javier. Usapan muna tayo. Para sa pag-renew ng kontrata natin. Handa na ang kontrata. Busy lang ako lately, wala pa akong oras pumunta. Chairman Javier, ang kontrata, tignan natin muna. Nandito ako para pag-usapan ang anak ninyo. Chairman Javier, tingnan niyo muna ito. Si Janine ang gumawa nito. Dahil sa matagal na relasyon, Javier family o si Janine, pumili lang po kayo. 2. Si Mr. Mercado ay napakabait. Hanggang 3 araw. Kung walang paliwanag, huwag sisihin si Mr. Mercado. Siya mismo ang gagawa. Oo. Sabi ni Mr. Mercado,
walang dahilan na magpatuloy ang partnership. Ang pondo ng partnership ay para sa kompensasyon ni Mrs. Mercado. Tatay, agad pa lang. Sinong dumating? May muha ka pang tanong! Agad kang lumapit dito! Ano na naman? Ano na naman ang ginawa ko para magalit ka? Tatay, sinampal mo ako? Tingnan mo ang ginawa mo! Pinahiya mo ang pamilya natin! Dahil sa pagkakaibigan, pinadala niya ang tao para ako ang humatol. Oh, ako nga ang gumawa. Gusto ko si Enrico Mercado. Gusto kong sirain si Maricel. Malaki ang Javier family. Bakit matatakot Enrico Mercado? Gusto niya akong habulin? Hayaan niya lang. Pinag-aralan kang mag-manage ng kumpanya, pero hindi mo naman naintindihan. Javier Corporation, kung walang tulong ni Enrico, hindi makakarating dito. Paano nangyari to? Sa bagay na to, kailangan nating sagutin si Mr. Mercado. Naisip ko na, ang Go Corporation naghahanap ng mapapangasawa. Ilang araw lang, ikakasal ka. Hindi! Ayoko! Patayin mo na ako! Hindi mo na mapipigilan! Nanay Elena, dalhin si Janine sa kwarto. Opa, Chairman. Tatay! Hindi! Mr. Mercado. Come, try this. It looks good. Perfect for you. Kumusta ang pag-aayos nito? Ipakakasa ng Javier, si Janine kay Miguel, go na lumpo. Tukol sa Season at Santos, patuloy silang binabantayan. Walang makakatakas sa kanila. Sa pagdukot, si Janine, kasabat lang. Hindi mahabang sentensya. Mayabang siya. Ang hirap mabuhay na malinaw ang isip, pero mas masakit pa sa pagpatay. Samahan mo ako sa Santos. Maghatid na imbitasyon. Ngayon, panahon na magbayad. Okay. 3 araw na to. Hindi man lang makalabas. Ano ba to? Nanay, huwag ka na magsalita. Bakit hindi ako makasalita? Si Enrico ay ipinagtatanggol ang putang yon. Bakit ako pinagbabawalan lumabas? May pananagutan. Sino ang nagkasala? Doon siya lumapit. Nanay, ganito na ang sitwasyon. Huwag na magsalita ng ganyan. Tatay, mag-isip ka ng paraan. Tulungan si Gabi. Sapat na, Gabriel. Ginawa ng Santos ang lahat. Alam mo na dapat gawin. Tatay, si Gabi ang fiancé ko. Tulungan mo siya. Alam ko, ang lahat ng kasalanan ako lang ang mananagot. Hindi madadamay ang Santos. Mr. Season, masyado kang nagmamataas. Mr. Mercado, pwedeng magtanong? Melissa, anong ginawang kasalanan niya? May maling pagkakaintindi ba kayo? Si Melissa, inutusan si Yvonne. Patain si Celia. Nagguwento na si Yvonne. Hindi posible. Melissa mabait at dalisay. Hindi niya magagawa yan. Kayong nagsisinungaling. Hindi namin tinatanggap. Tanggapin man o hindi ninyo mapipigilan. Siyempre, hindi din namin mapapakawala ng maling akusasyon. Sel, si Melissa, nagkamali lang. Kapatid mo siya. Tulungin mo siya. Tama, kapatid ko siya. Ngunit noong siya ay kumilos, nasa isip niya ba na ako ang kanyang kapatid? Ate, alam ko na mali. Totoo, alam ko na mali. Patawarin mo ako. Hindi na ako uulit. Hindi na ako lalabas sa harapan mo. Sel, alam kong nararapat sa akin. Hindi ako makakatakas. Ngunit si Melissa, maliit pa siya. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Pinapangako ko, alisin ko siya sa Manila at hindi na babalik. Maricel, alam kong may utang na loob ako. Ngunit, kailangan mo bang tapusin kami? Ang estado ni Melissa ngayon ay dahil sa sobrang pagmamahal ninyo. Palagi ako nagpatawad.
Bakit ngayon ako ang dapat magpatawad? Maritzel, alam kong walang karapatan akong humingi. Kulit. Anak, talagang alam na ni Melissa na mali. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Melissa Santos, attempted murder. Gabriel Sison, attempted rape. Whatever you have to say it at the station. Take them away. Huwag! Mr. Mercado! Huwag! Melissa! Mr. Mercado! Wala na ang pamilya natin. Miss Santos, the Sison Group is bankrupt. Good luck. Bad mood. No, just as sad. Mom made a mistake. Sadly, she couldn't see my wedding. As long as we're happy, Mom's spirit will be at peace. Yes, thankfully, I have you. Sister-in-law, I'm sorry. I know I was wrong. Wala akong matirahan. Parang gusto ko nang mamatay. Patawarin mo ako! Ang masama ay may kaparusahan. Deserve mo lahat ng ito. Bitbitin siya. Huwag! Kuya Rico, tayo ay lumaki magkasama. Huwag mo akong gawin ito! Bitbitin siya. Maricel! Mamatay ka! Rico! Mr. Mercado! Rico, kumusta ka, Rico? Celia, okay ka lang? Kuya Rico, hindi ganyan. Gusto kong patayin si Maricel. Ikaw mismo ang lumapit, hindi ako. Janine, gusto mong mamatay? Maricel! Nasaktan si Kuya Rico dahil sa'yo! Naangkrat ang Santos at Sison dahil sa'yo! Bakit hindi ka pa namamatay? Bilisan, dalhin sa ospital. Celia. Celia. Kumusta ka? Uhaw ka ba? Gusto mo ng tubig? Hindi ako uhaw. May sasabihin ako. Alam mo ba na muntik mo akong patayin? Kung may mangyari sa'yo, ano gagawin namin ng bata? Hindi ko hayaan. Nasaktan ka pa. Protektahan kita at ang bata. Kahit buhay ko pa ang kapalit, handa akong ibigay. Enrico, bobo ka ba? Oh, bobo ako. Okay na. Buhat pa ako. Handa ko rin para sa'yo ang isang grandeng kasal. Ilang buwan pa. Gusto kong makita ang pagdating ng anak natin. Enrico, bobong-bobo ka! Enrico! Siya ang asawa ko, si Maricel Santos. Sa buhay na ito, pakisuyo na lang. Enrico Mercado, iniibig kita. Sa wakas, dumating na ang araw na to. Ang pinili kong prinsesa, kahit ano pa siya, pupukain ko siya habang buhay. Celia, ano man ang gawin mo, susuportahan kita. Kahit sirain mo ang Santos at Sison, ano naman, nandito ako para sa'yo. Bakit hindi ka maangat? Ikaw ang nasugatan, pero ako ang nasasaktan. Ang bawat hakbang, para lang sa'yo, sa bawat araw. Gusto kong makasama ka. Maricel Santos. Gusto mo bang maging asawa ko? Oh,